morning po. Pakisabi po sa katabi nyo, it's Feb-ibig na. At ban na po ng mga puso. Hindi ko alam kung anong klaseng puso. Baka yung pusong frustrated, yung pusong hopeful. No? Sa mga wala pa pong asawa dyan, wag po kayong mawala ng pag-asa. Pinanganak na po kanina. Tawaran niyo po ako. May bago po tayong serye. Ay, by the way, bago po, ay bigay yung mensahe ng Panginoon. Yan po ng emphasis. Hello, test mic 1, 2. Yung pong advanced class natin, this Feb 17, mag-i-start po. So, lahat po ng magiging estudyante nito ay mga graduate lang po ng advanced class. So, kahit na po kayo, level 5. So, kahit na po matagal na kayong gumraduate ng level 5, pwede pa rin po kayong mag-enroll. Pero wag lang po kayong a-advance. Kahit advance po yan. Ang pinaka-importante pong announcement dito, si Daddy Bishop po ang magiging speaker natin. Magtuturo po sa atin. So, yung transformation theology, si Daddy Bishop po ang magiging guro po natin this coming Feb 17 and onwards. Okay? So, kung gusto niyo pong malaman kung ano po yung transformation theology at di pa kayo nag-level 1, tapusin niyo muna yung level 1, 2, 3, hanggang 5. Okay? It's a deal. So, kung kayo po, ulitin ko po, kung kayo po, basta kayo po gumraduate na ng level 5, kahit matagal na po yan, pwede pa po kayo. Pwede po kayo sa advanced class. Okay? So, mag-iya kuya. Pakwan. Okay. So, meron po tayong bagong serye. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. It's Love Month, of course, no? Hindi po tayo nag-celebrate na Valentine's. It's Heart's Day po, kung tayo po, kung tawagin natin. Kasi po si Valentin, man po yan ang Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos po ng pag-ibig is Jesus, ating Panginoon. Amen. So sana po, wala po akong marinig dito na Happy Valentine's. Yung iba po, Happy Valentine's. Okay? Hindi po yan. So, matututo po tayo this coming February, no? Ito po yung tema na binigay sa atin ng Panginoon through Pastor Manny. So, it's actually the power of God's love. Okay? Ito po yung buong serye natin for the month of February. So, sana po wala po kayong mamimiss. Kasi po kapag na-miss nyo po yung isang Sunday, bawas na po yung love. Gusto nyo po ba yung love ng asawa nyo na babawasan? O kaya po, attend po kayo para hindi mabawasan yan. Okay? Tapos, sama nyo na rin po yung asawa nyo. Kung di nyo po masama sa church, isama nyo po sa February 14. Kunwari, the-date nyo. Kahit halimbawa, si Mister wala pa dito. Gastusan nyo na. No? Di-date kita. Yan. Ikaw na magyaya kung Mister mo wala pa sa church. Or kung ikaw naman, Mister, wala pa sa church ang misis mo. Batukan mo. Ay, hindi. Gamitin mo yung February 14. Sabihin mo, date tayo. No? Tapos tatanungin niya, saan? Secret. Di ba? Mas maganda yung may suspense. Tapos dalhin mo muna sa church. Ba't sa church? Hindi, para i-bless tayo ng Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, sa totoo lang, yung sa online, kapag ang mister niyo umattend na sa church, at kayo hindi pa rin umattend, pag-focus nga, asan ba yung camera? Mag-isip-isip kayo. Kasi bibihira na po yung mga tapat na naglilingkod sa Diyos, na punong-puno ng pag-ibig, lalong-lalo na yung lalaki. Alam niyo po, pag lalaki po ang naglingkod sa ating Panginoon, seryoso po yan. Matuwa ka na kasi yung ilaw ng tahanan mo ay may ilaw na ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw, misis, wala pa dito sa church, attend ka na ng church. Hallelujah! So gamitin niyo po, February 14, it's a date. Okay? Kung gamitin niyo po yan para masama po natin yung asawa natin.
O, asawa niyo po ninyo na wala pa dito sa church. Okay. So, nasa serye po tayo ng The Power of God's Love. Alam niyo po, yung pag-ibig ng Diyos may kapangyarihan. Although, marami pong klaseng pag-ibig. Ang lalong-lalo niya yung mga Grego, no? Marami po silang klase ng pag-ibig. Sa atin lang kasi, kaya Kapampangan, kaluguranda ka. Okay? Nasa stress yan eh. Wala yung, although the same spelling, pero ali tayo sabihan, kaluguranda ka. It's kaluguranda ka. Nasa stress eh, no? Ano pa yung other word ng kaluguran sa Kapampangan? Maal kita. Okay. Biro lang po, no? Biro lang po, hindi naman lahat. Okay. Although, ang pinaka-famous po na madalas yung marinig ay yung tinatawag na eros love o yung erotic love o yung romantic love. Yung pangalawa po, yung phileo o philia, yung pong brotherly love o friendship love, at yung pong agape. Sabihin niyo po agape. Agape love, ito po yung pinakamataas na uri o klase ng pag-ibig at ang nagbigay ng definition niya ng ating Panginoon. No, it's actually unconditional love. It's sacrificial love kapag pinag-uusapan po natin ang agape love. So si Lord po ang nag-define niyan na agape love. So lahat po na pag-uusapan natin this February, it's agape love. Okay, yung pag-ibig po na binigay sa atin ng Panginoon. So lahat po ng anak ng Diyos, naniniwala po ako na naranasan na po natin ang agape love ng Panginoon. Hallelujah. Amen. So tayo pong alam na natin yan, no, yung agape ng ating Panginoon. So sabi po ng 1 John 4, although ang title po ng topic natin ngayon, it's God's love empowers you to overcome sin. So meron pong talagang power, no? Kaya nga, we need God's love or we need this kind of love para po ma-overcome natin yung power ng sin na dati tumatali sa atin. Okay? Hindi lang po yan basta-basta love. Kasi po ganito, di po ba nung kayo ay umibig sa misis nyo, hindi ko lang alam, no? Baka baliktaran yan. Yung imposible, naging imposible. Tama? Because of love. Hindi ka naman galante. Aba, nagsimula ka maglibre. Okay? Mga misis, medyo wag kayong malungkot, no? Kung ang mister nyo, medyo kumaripot na. Hindi naman talaga kuripot na kuripot. Hindi na kayo linalabas madalas. Or naka-schedule niya yung paglabas. Di katulad nung dati, nung nanliligawan pa lang, nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang, aba, linggo-linggo, lumalabas, kumakain sa Jollibee. Ay, hindi pala, McDo. Okay? Merong talagang, bawat araw ata, special eh. Pero nung asawa, parang nabawasan. Talagang nabawasan yan kasi nagsimula na siya magbayad ng kuryente, magbayad ng tubig, ng apartment. Okay? Kaya medyo nabawasan na rin yung pagdi-date. Okay? Pero wag kayong masaya, mga mister ng tahanan, kasi po, pagdi-date natin sa asawa natin at least once a month. Mga lalaki, tayo po, obligasyon natin na i-date natin ang asawa natin. Di kasama yung mga anak, date natin ang asawa natin at least once a month. At magsasabi niyan kung saang lugar? Yung babae, asawang babae. Okay? Kasi siya yung may hawak ng kaban. Alam niya kung McDonald's lang yan or Starbucks. Okay? Okay? So may power, no? Kasi nung tayo ay in love, ang dami nating naiisip, ang dami nating gustong gawin, no? Kahit imposible, minsan nagagawa natin. Nakakapag-save tayo para makapag-date, no? Yung dati, di ka man makauwi ng gabi. Aba, ngayon, alauna ka na gumuwi. Okay, dati, takot na takot ka dumaan dun sa kalsada niyong madilim ng 9 o'clock. Aba, kahit 1 a.m. ngayon, pwede ka na lumakad. Na hindi natatakot, tumatakbo lang. Okay? Pero nagagawa yan. Ibig sabihin, kapag in love, may power yan. No? Kaya nga pag-usapan natin, God's love empowers you to overcome sin. Ito pa, kapag alam mo, di ba, kapag alam mong meron na koneksyon, nagmahalan na kayo. Nagulat din. Okay? Pag nagmahalan na kayo, ang ganda ng koneksyon. Ibig sabihin, kapag
naramdaman mo na yung liniligawan mo o yung girlfriend mo, boyfriend mo o yung misis mo, love na love ka niya o mister mo, love na love ka niya, di ba nag-extra mile tayo? Okay? That is the same thing. No, tayo po ay binibigyan ng empowerment ng ating Panginoon para po mag-extra mile. Okay? Para maranasan. Kung naranasan natin ang pag-ibig pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, we have this empowerment to overcome sin. Basahin po natin. 1 John 4:10 and 19. This is love, not that we love God, but He loves us, and He sent His Son as atoning sacrifice for our sin. We love because He first loved us. Shall we pray? Father, we ask you to guide us, especially with this topic. Dalangin namin, O Diyos, na as we listen to your word, maintindihan po namin what is agape love. Maintindihan din po namin kung anong klase ng pag-ibig na nais mong magkaroon kami at maintindihan namin upang makapag-respond po kami according to what love, o kung paano nyo po nais na nagawin namin ang pag-ibig namin sa inyo. Kayo po mangusap, O Diyos. Kayo magbigay sa amin ng katalinuhan. At hayaan niyo, Lord, lahat ng aming pag-uusap, hindi lamang po maging katalinuhan, kundi po magawa po namin ito sa aming buhay at magamit for your glory. Lord, be with us. And as I pray, Lord, and as I speak, I pray, Lord, healing be upon my brethren, O God, in Jesus' name. Sa lahat po na inuubot sinisipon. In Jesus' name, you are healed. I declare it in Jesus' name. Thank you, Lord. Be with us, O God. This we ask in Jesus' name. Amen. So, in verse 10, no, this is love. Okay? So, binigyan ng definition ng Panginoon. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son. Ibig sabihin, the kind of love na gustong ma-demonstrate natin ng Panginoon, yung klase ng pag-ibig na nais niya. Hindi yung klase ng pag-ibig na alam mo. Okay? And nung sinabi niya na this is love, ibig sabihin, kailangan pakita natin yung pagmamahal ng Diyos kung paano tayo minahal. Okay, hindi lang yun. But that He loves us and sent His Son as atoning sacrifice for our sins. Ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, pinatunayan niya. He sent His Son as atoning. Alam niyo yung atoning? Yung 12 midnight? Ayan yung kaidaran ko, malilit pa kami noon. Naririnig namin si Johnny Midnight. Hindi po yan, no? Sinabing atoning, ito po yung pagtatanggal, no, ng obstacle ng Panginoon sa pananalangin natin, maging sa pag-ibig natin. Okay? Ibig sabihin, niredeem po tayo dyan. Ibig sabihin, binigyan tayo ng access, atoning sacrifice, para po maintindihan natin that God loves us. Okay, kapag bumibalakid sa pag-ibig, halimbawa, ganito. Paano mo ibibigay yung pag-ibig mo doon sa taong mahal mo kung meron siyang mahal na iba? Okay? May hindrance. So, ano gagawin mo? Hayaan mo na magkaroon siya ng pagkakataon na maramdaman niya yung pagmamahal mo. Pero ito, no? Ito sasabihin ko lang po sa inyo. Let the will of God prevail. Huwag mong akuin yung isang tao na habang may boyfriend pa yan o may girlfriend pa yan. Wait your turn. Huwag mo sabihin, Lord, masikan ko kaya ka. Adyang natin yung boyfriend nito. Ibiyemya ka na ako. Hindi po ganon. Okay. Okay? Let God's will be done. Po, meron na po kaming narinig, yung isang worship leader po kasi natin dito, may asawa na. Baka meron pang mag-claim sa inyo. Lord, siya na ba? Siya na ba? No, nag-thanks kang bigla. Okay, hindi po yan. Pero this kind of love, okay, kung i-demonstrate mo yung love mo sa ating Panginoon, base yan kung paano dinescribe ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Kasi po ganito, kapag po tayo ang nag-decide kung paano magmahal, ang pagmamahal natin, kuripot selfish. Hindi mo ibibigay lahat-lahat sa isang taong mahal mo kung hindi naman siya magbibigay sa'yo. Tingnan mo. Bakit po tayo nagbibigay ng regalo
sa mga inaanak natin base kung paano natin sila kilala. Ba't hindi pare-parehas? Hallelujah. Yung iba, ganito pa. Dinina na ako makanyan, nini. Dinan kaya rin dapat makanyan. Banta next year, tuloy-tuloy ito. Hallelujah. Ito na lang po. Kapag po kayo ay may kaibigan at libre niya na pamasahe, tapos the next day, nagkita ulit kayo sa jeep, ano yung na-expect nyo? Siya naman! Yan, gusto ko. Pero si Lord, tingnan nyo kung paano natin siya minahal while we are still sinners. Romans 5:8. Christ died for us. While we are still in sin, we are rebelling against God. While we are still sinners, Christ died for us. Hallelujah. Ngayon, taningin mo, yung asawa mo, kung katabi mo ngayon, willing ka bang ibigay ang buhay mo sa akin? Pag sinabi niyang, wait lang, nakikinig ako ng sermon, huwag kang magulo. Okay? Mag-isip-isip ka na. Okay? Okay. Pero ang katotohanan nito, ito rin ang gusto kong i-imply sa inyo. The more we know, we come to know God, the more we will be in love with Him. Amen. Di katulad ng katabi mo. The more you know your spouse, the more na, di ka ba talagang binyanan ni Ginukea ko? Wala mata, may kamali ko. Pero this love, no? Hindi nagkamali si Lord dyan lalo na kapag pinag-pray mo. Okay? Kasi po, kapag may mga situations sa buhay natin, wag niyo sisihin yung asawa niyo. Sisihin mo rin ang sarili mo kasi to become one eh. Isa na lang kayo ngayon. Ba't ang sama ng tingin niyo sa akin? Okay? To become one. No. Then He loves us and sent His Son. Eto, tayo ba, anong sakripisyo binigay na natin kay Lord? Mag-church nga lang, tulog ka pa eh. Kunwari, nakapikit ka. Tapos layo na. Kunwari, nakatingin ka sa akin. Pero ang iniisip mo, iba na. Hallelujah. Wala po akong against sa mga natutulog. Okay po yan eh. Baka naman you feel comforted and peaceful while I'm still speaking. Praise the Lord. Pero kung lahat po kayo natulog, uwi na ako. Pero ito, pag ako ang natulog habang nagsasalita, uwian na kayo. Matagal po ako matulog. Okay. Okay. Pero tayo, ito lang. Darating lang tayo sa church. Tapos sasabihin na natin, mahal ko si Lord kasi nag-church ako. Yung pong pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoon, this is love, is 24/7. It's non-stop. It's unconditional. Kaya yun din po ang gusto ng Panginoon. Tapos sabi ng verse 19, tinuloy po ng verse 19, we love because He first loved us. So, hindi mo pwedeng sabihin na ito yung klase ng pagmamahal ko na ibibigay ko. No. We love because He first loved us. The reason why we love God right now, kasi naintindihan natin at naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Okay? Hindi yan yung basta-basta lang na iibig ka na lang basta. No. Si Lord meron siyang qualification ng kanyang pag-ibig. Sabi ng 1 John 4:6 or 16, God is love. Okay? So lahat ng pag-uusapan patungkol sa love, si Lord alam niya yon because God is love. Hallelujah. Nandiyan ba? Tama. 4:16. Okay? Kaya kung yung klase ng pagmamahal, base lang sa kaalaman mo, kapatid, hindi yan base sa Word of God, magbasa ka pa ng salita ng Diyos. Hallelujah. Amen? Kaya nga naranasan natin, balik natin sa 19, kaya naranasan natin na magmahal ng iba as well because God, He first loved us. Amen. God wants to have a good relationship. Intimate relationship sa bawat isa. Kaya nga kapag in-ignore mo yan, kawawa ka, kapatid. Pag in-ignore mo, pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, kawawa ka. Binibigay na ng Panginoon. Sabi ko nga madalas, lalo na sa mga first time, kung sakaling, o naranasan mo na bang magmahal,
at ibigin din ng minamahal mo? Naranasan niyo na po? Parang hindi pa eh. Naranasan niyo na magmahal at mahalin? Okay? Di ba ang lungkot? Hindi, masaya, di ba? Masaya. Di ba masaya, no? Talagang buhay na buhay ka. Parang birthday mo lang ulit. Okay? Tama? Kaya pag busted, ano? Ha? Masaya pa rin? Pag busted, malungkot. Natural, binigay mo na lahat. No? Pinakitaan ng magandang pag-uugali. Pinakain mo sa mamahaling restaurant. Okay? Binigyan mo ng pang-load. Para lang ma-text ka. Tapos busted pa rin. Kakalungkot, di po ba? Pinakita na yung pinakamaganda. Yung pinakagrabing pagdamit niya, sinusuot niya para lang magkaroon ng connection. Tama? Hallelujah. Ano yun? Okay. Pero ito, matagal na si Lord na nagpagkita ng pag-ibig sa atin. Kung hanggang ngayon, busted pa rin si Lord sa buhay niyo, alam niyo na kung anong damdamin ni Lord. Hallelujah. Because God wants to have a good relationship. Basahin po natin, Matthew 7:23. Okay? Although, simulan na natin sa 21 para makakuha natin yung context. Okay. Matthew 7:21. Matthew 7:21. Launa, 2:00, 3:00. Sabi ng Panginoon, not anyone calls to me, Lord, Lord, will be saved. Okay? Sa 21. Tapos sabi niya sa 23, then I will tell them plainly, I never knew you, away from me, you evildoers. Okay. Yung Lord, Lord, pag sinawag mo sa mga Hudyo, kapag 2 beses mo tinawag yun sa pangalan niya, it speaks about relationship. Ibig sabihin, meron kang magandang ugnayan. Para nung si Lord, nung sinabi niya, Abba, Father. Ibig sabihin, meron silang magandang ugnayan sa ating Panginoon. The word right now, ayun, sa 23 na ulit. Okay? I never knew you. Yung word na knew na ginamit dyan is ginosko in Greek. Di ko alam kung yun talagang tamang pronunciation. It means to come to know or to have intimate relationship. Okay? I never knew you. Sabihin, you don't have a good relationship. You don't have an intimate relationship with me, kaya nga, away from me, you evildoers. Okay? Pero sinasabi na, we prophesy in your name, no, we drive out demons in your name, pero sabi ng Panginoon, I never knew you. John 10:27. The same word na ginamit, yung, my sheep listen to my voice, I know them. It's the same ginosko, ibig sabihin, the reason why God knows us, the way how we follow Him, because we have a good relationship. We have this intimate relationship sa ating Panginoon. Kaya nga, God knows the kind of love na in-extend mo sa Kanya. God knows kung anong klaseng pag-ibig na binabalik mo sa ating Panginoon because God is love. At alam din ng Panginoon kung sino yung merong maganda relasyon lang sa Kanya. Hallelujah! Because God is love. At yung pag-ibig na nais na ibalik natin sa Kanya, yung klase ng pag-ibig na tinuturo ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya nga, paano natin malalaman if we have His love? No, His love is, kalat pa ako, will cause you to hate what is evil. Okay, yung first point natin. No, pag sinabing hate is kasuklaman o kapuutan. Kung yung mahal mo sa buhay, para ipakita mo kung gaano mo siya kamahal, di ba gagawin mo yung ayaw niya? Para lang pakita mo kung gaano mo siya kamahal, gawin mo yung ayaw niya. Tama? Ayaw niya maglaba. Ikaw maglalaba. Minsan, nag-away kami ng asawa ko. Pinaglalaba niya ako. Away talaga kami. Paano kung di magre-reklamo? Kakaplansya ko lang.
Tapos maglalaba ka, hindi pasma yung kamay mo. Hindi, biro lang. Baka nandyan ba, misis ko? Nandyan ba? Naku, nandyan daw. Dapat maayos lang tayo kasi nandyan pala siya. Okay. Of course, if you love the person, you will hate kung ano yung kinamumuyan din niya. Ayaw niyo yung lasinggero. Uuwi kang lasing? I believe sa lahat po na nandito, wala nang umuwing lasing. Hallelujah. Ayaw niyo naninigarilyo, maninigarilyo ka. Ba, wala talaga naninigarilyo dito eh. No? Hallelujah. Ayaw yung nagsusugal, magsusugal ka. Para sinabi mong hindi mo siya mahal kasi ayaw niya eh. Di ba kapag mahal natin, gusto natin, we want to please the person? And if we love God, we want to please God as well. Siya ang ating Panginoon. Ngayon, eto. Kung hindi natin ipiplease sa buhay natin ng ating Panginoon, parang sinasabi natin, si Lord kawawa siya. Kasi hindi natin piniplease eh. Pero actually, tayong kawawa. Because He will still God without us. But without God in our life, we will be in trouble. Kakanoan po tayo. Kaya nga we need to please the Lord. Kasi He show how much He loves us. Paano natin pakita sa ating Panginoon that we love Him? Kaya nga, hate what is evil. No, sabi ng Romans 12:9, although naging verse na po natin ito last week, love must be sincere. Pag sinabing sincere, kalahati lang yan. Talagang gising yung mga nandito sa harapan kayo sa likod, tulog. Okay, love must be sincere. Ibig sabihin, walang hypocrisy yan. Tunay yan. No, yung pag-ibig mo, pinapakita mo yan, pinaparanas mo yan. No, merong ebidensya yan na sincere. Paano mo malalaman yung isang taong sincere sa'yo? Ako, hindi ko rin alam. Ibig sabihin, kapag sincere siya sa'yo, talagang nakafocus siya sa'yo. Priority ka siya sa mga schedule niya. Okay? Iniisip niya yung kapakanan mo. Iniisip niya kung ano, paano pagaganda yung relasyon. Di ba? Kaya nga, nakakita ko yung mga nasa engagement, pag ini-engage na nila yung kanilang girlfriend, may mga roses pa sa daan. Pero once lang pala nangyayari yan kasi mahal pala yung rose. Kalbaryo na the next. No, hindi po yan, no? But love must be sincere. Ibig sabihin, si Lord po, nung pinakita niya at pinaranas niya pag-ibig niya, He was so sincere. Hallelujah. Hate what is evil. Pag sinabing hate, baklas na. Kumbaga, break na. Okay? Pag sinabing hate, sabi nga ni Daddy last Friday, amoy pa lang yan ng kalokohan, no, hindi maganda. Yung evil is wrongdoing. Ang ibig sabihin po niyan, alis na. Takbo na. Hallelujah. Pag sinabing hate, hindi mo na yung kinukumusta. Subukan mo, nandiyan ba yung misis mo? No? Tapos sabihin mo sa kanya, Han, yung last girlfriend ko, naaalala ko pa. Text ko nga kaya. Papayag yan? Di mo na yung kinukumusta. Hindi ka na nagigibalita. No, kaya linwal. Nino kaya ang kamadyong otakito? Okay, hindi ka na nagigibalita. Okay? Hindi ka na nangungumusta, hindi ka na nagigibalita. Wala ka ng hindi ka na rin pumunta sa lugar. Okay? Ibig sabihin, kapag sinabing hate what is evil, no, the word, no, the last time, yung word na cling, what is good, yung word na cling is kolao. Parang di nyo alam Okay? Ibig sabihin, talagang kapit na kapit. Okay? Hindi himihiwalay. Okay? Cling to what is good. Okay? Kung ang pag-ibig natin ay sincere, then cling what is good. Kung ano lang yung magpapaganda sa relasyon.
Yun ang i-workout. Yun yung, doon ka mag-focus. Hallelujah. Kung mahal natin si Lord, di ba katulad natin, no, nung nagsisimula pa lang kayo? Kasi ngayon, kapag mag-asawa na, medyo konti na lang yung pag-uusap, di katulad noon eh. Noon, kahit madaling araw, nag-uusap pa rin. Aba ngayon, madaling araw na, ang kwentuhan, ganito na lang. Kailan tayo babayad ng kuryente, naalala ko. Madaling araw, ginising yung mister. Minsan ganun na lang, pero noon, magkikita kayo 7 p.m., paglabas ng trabaho, kukwentuhan to the max. Alas 12 na, hindi pa uuwi. Ang aga pa, alas 12 pa lang, ang aga. Papasok na 6 o'clock in the morning, ang aga. Kaso, dahil empowered ng love eh, no? Okay lang. Maaga pa. Umuwi ng alauna. Pag uwi mo sa bahay, tawagan mo ako, kakakwentuhan lang. Pero ngayon, alas 6 pa lang, tulog na. Okay? Of course, yung bagay na ginagawa natin, kaya nga tayo nag-extra, dahil pinapakita natin kung gano'n natin kamahal yung isang tao. Tayo, ilang oras tayo nagpagkwentuhan sa ating Panginoon if our love for God is sincere? Is it good to pray? Is it good to read your Bibles every day? Then do it. Love must be sincere. Whenever you are reading God's Word, you must be sincere in knowing the Word of God in your life, for your life. Amen. Hallelujah. Kaya nga, isipin natin, kung hindi tayo magre-response sa pag-ibig ng Diyos, ano ang kahihinatnan natin? Kung hindi tayo magre-response, kung wala tayong ibabalik sa ating Panginoon, anong kahinat natin? No? Si Lord walang kakabirin sa atin. Wala kang pwedeng pagmalaki kay Lord. Huwag mo sabihin, kagwapo kong ito, Lord. Di mo ako pinapansin. Alam niyo kung sino pinapansin ng Panginoon? Yung mga nakikinig sa Kanya. Yung mga sumunod sa Kanya. Yun yung mga pinapansin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Psalms 97 verse 10, let those who love the Lord hate evil, for He, ibig sabihin nung He dyan, si Lord, no? Guard the lives of His faithful ones and delivers them from the hand of the wicked. Ibig sabihin, yung as we hate what is evil, hindi natin kakayanan yan without the empowerment of the Lord. Kaya nga sabi niya, He guards the lives of those faithful ones. Faithful na sila. Okay? Pananatalihin ka ng Panginoon na maging faithful kasi i-guard niya yan and He will deliver you from the hands of the wicked. Pangako ng Panginoon yan, maging sa Matthew 6. This is how you should pray. Amen? Our Father, give us today our daily bread. Ganun ba yan? As we ask and call Him as God as our Father, nandun pa rin, deliver us from evil. Amen. From, hindi to. Okay? Baka sabihin nyo, binibigay tayo. No, from. Give us today our daily bread and forgive our sins, and as we forgive others, and deliver us not into temptation. And amen. Ay, nandun pala, okay. And forgive us our debts, as we also forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Ibig sabihin, ilayo tayo dyan. Ibig sabihin, puprotektahan tayo, just like in Psalms 97 verse 10, puprotektahan tayo because God hates evil. So, as we do the things of God, as we hate evil, puprotektahan tayo ng Panginoon. Amen. Hindi tayo hahayaan lang na i-persecute. Okay? No? Of course, hindi natin, we do not disown or hindi natin kinamumuhian yung tao, pero yung gawa niya. Para yung mga LGBTQ, RSTUV, we love the person, but we hate what they practice. Hallelujah. Yung mga nagsusugal, hindi yung taong kinamumuhian natin, pero yung practice, yung evil na nagdudulot sa kanya. Hallelujah. Kaya nga pinagpipray po natin sila. No? Yung mga adik, bakit sila nagiging adik?
Kasi they do not know the truth. Kaya nga we need to share them. We need to share God's love to them. Para po, hindi na po sila mag-dwell sa addiction o doon sa substance na ginagamit nila, kundi mag-dwell po sila sa pag-ibig ng Panginoon. Hallelujah. Meron kayong among masungit? Yung naka-tiger look lahat every time na papasok ka? Okay? Sabihin mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo akong ma-sharean ko ng word. Kasi hindi Kristiyano yan. Hallelujah. Para every day, it's a new day na pagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen? Sabi rin, true lovers of God will always love God. Tama? Okay? Hindi, kaya nga yung focus ng pag-ibig natin, kapag kay Lord, madali na sa tao. Kaya nga kapatid, kung ang asawa mo ay nararamdaman mo, hati lang ang pag-ibig niya sa iyo, o ganito na lang, gamay na lang, konti na lang, panalangin mo kay Lord na matutunan niya pag-ibigin ng ating Panginoon para maging buo yan. Hallelujah. Proverbs 8:13, to fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behaviors, perverse speech. Okay? To fear the Lord is to hate evil. No? Actually, yung to fear the Lord, sabi ng Proverbs 10:9, is the beginning of wisdom. Sabi rin ng Proverbs 1:7, is the beginning of knowledge. Ibig sabihin ng knowledge, ito yung kaalaman. Yung wisdom, yung karunungan. Ibig sabihin, ay, balik na. Okay? Ibig sabihin, okay, to fear the Lord, as we fear the Lord, meron tayong wisdom na binibigay ng Panginoon, we will know how to hate evil. Okay? Tapos, yung I hate pride and arrogance, no, yun yung sinasabi ng Panginoon, kasi po ito yung kinabagsak ni Lucifer, yung pride and arrogance. Hallelujah. Imagine, si Lucifer, talagang nilikha na silang angel. Hindi sila nagsimula katulad natin na musmus. Okay? But, nagkaroon siya ng pride. Alam niyo po, imposible na sa langit na magkaroon ng pride, pero nakapasok pa rin. Kasi nga, ninamnam eh. Yung bagay na ninanamnam mo, even today, yun ang magiging ka. Oh, totoo yan, Pastor? Oo. Namnam yan, Darna. Ay, hindi po yan. Hindi naman totoo si Darna. Okay? Si Superman, totoo. Hindi. Okay? Kung ninanamnam mo, kung sasabihin mo, bless ako. Pero namnamin mo, bless ka, kapatid, kapag sumusunod ka kay Lord. Kasi ang blesser natin si Lord. Okay? Ibig sabihin, sumusunod ka. And sabi ng Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow you. Surely the blessing of the Lord will follow you all the days of your life. Okay? As we follow the Lord. Amen. So, to fear the Lord is to hate evil. Okay? Yung pong evil behavior, ito po yung mga ungodly desires o ungodly living. No? Ma-overcome natin yan. Maging yung mga perverse speech, no, yung mga pagmumura, magiging marites. Yung kasinungalingan. Meron pa bang sinungaling ngayon? Yung hindi na sinungaling, sumigaw ng hallelujah. Kala ko, meron eh. Hallelujah. Of course, pero ginagard tayo ng Panginoon. He gives us wisdom para ma-overcome natin yan. Amen. Pero yung fear na yan, hindi ka magkakaroon yan without having yourself na isurrender sa Lord. Kung hindi sukong-suko ang buhay mo sa ating Panginoon, hindi ka magkakaroon ng fear of the Lord. Kaya nga, kailangan po natin isurrender ang buhay natin sa ating Panginoon, sumunod sa Kanya, and to fear Him. Yung fear po dito, yung hindi kinakatakutan, no? Yung fear po dito, yung pagkaroon ng mataas na respeto sa ating Panginoon. Yung paggalang. Yung ayaw natin siyang masaktan. Yung takot tayong masaktan ng Panginoon dahil, hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin kapag ang Diyos na nagalit sa atin. Yung nanay mo, pwede mo mantisin yung galit niya. O yung tatay mo, pwede mo mantisin yan. No, parang yung tatay, sabi niya, anak, exam ng anak eh. Sabi niya, pag binagsak mo pa yung math na yan, wag mo na akong tawaging tatay.
nagmarka sa isipan ng anak. Ako, ganun din ako. Kasi, alam niyo, ang math, nung nag-aaral ako, paborito ko yan. Kaya galit ako sa mga batang ayaw sa math. Alam niyo yung math? Matudtud. Gusto ko yan. Okay? So, nag-exam yung bata. Yung anak. Pag uwi niya, masaya yung anak. Umuwi, ang saya-saya na talaga. Sinalubong naman ng tatay. Tapos sabi ng tatay, kamusta? Sabi ng anak, pare, okay lang. Ano ibig sabihin nun? Hallelujah. Okay, pero ito, no? As we fear the Lord, He guards us. He will teach us kung paano to hate pride, to hate evil behavior, and perverse speech. Tuturuan tayo ng Panginoon. Kasi hindi natin alam yan eh. Pero si Lord will teach us, no? Sabi ng 1 Corinthians 6, love does not delight in evil. Hindi ka masaya kapag meron ng wrongdoings, meron ng kasalanan ginagawa. No? Ang Kristiyano pamumuhay kapag ay nagkasala, hindi na siya masaya. Ibig sabihin, alam mo na nagsisimula ang Kristiyanong pamumuhay mo kapag may kasalanan ka pang ginawa, nalulungkot ka na. Pero yung may ginawa kang kasalanan, ginagawa kang kasalanan, masaya ka pa rin, there's something wrong with your Christianity. Hallelujah. Because the love of God does not delight in evil, but rejoices with the truth. As we listen to God's Word, as we read our Bible, kapag nararanasan natin, nababasa natin katotohanan, we rejoice. Doon tayo nagpapasalamat. Doon tayo nagdiriwang. Kapag may katotohanan na ginawa ang ating Panginoon. Amen. Of course, hindi naman tayo perfect. But this love, kapag meron tayong pagkakamaling ginawa, maintindihan natin that God can forgive us. No, 1 John 1:9. Because of love, because of His grace, patuloy tayong pinapatawad ng Panginoon kapag tayo lumalapit sa Kanya. Alam na ba, kaya nga tinuturuan tayo ng Panginoon eh. Meron ba dito na kapag tinuruan, perfect ka agad? Sino dito yung marunong maghugas ng plato? Na hindi na kayo nakakabasag ng plato? Kasi plastic na lahat eh. Hindi, walang mahusay na plato na hindi nakakabasag din ng plato. Kahit mahusay ka meron pa rin. Pero kapag narinig mo, kapatid, yung anak mo nakabasag ng, wag namang sermon to the max. Nagtrabaho na nga eh. Naghugas na nga. Hallelujah. Amen. Pakita pa rin pagmamahal. Kung tayo po pinapakita ng pagmamahal ng Panginoon, no, sa bawat kamalian natin, alam niyo kung hindi niyo nararanasan ang pag-ibig ng Diyos kapag nagkakasala tayo, hindi tayo babalik sa Kanya. But because of this having a good relationship with God, kapag nagkasala po tayo, nakakabalik po tayo because we understand what God's love is. Amen? Hallelujah. Psalms 97 verse 10, no? Inulit po. Ibang translations lang, TPT. Listen, you lovers of God, hate evil, for God can keep. Ibig sabihin, can guard you from wrong and protect you from the power of wickedness. Tuturuan po tayo ng Panginoon. Hallelujah. No? Igagard tayo ng Panginoon, tuturuan pa tayo ng Panginoon. Hallelujah. No? To hate evil. Kaya nga, if you truly love God, you will never do evil. Kasi tuturuan tayo ng Panginoon eh. At nag-expect ang Panginoon na we will hate evil kasi nga tinuturuan tayo eh. Okay? Kung hindi tayo tinuturuan ng Panginoon, then hindi siya mag-expect, pero tinuturuan tayo and He's also protecting us and guiding us para pumalabanan natin ang hindi magandang ginagawa, yung evil things. Okay. So, paano malalaman that His love is with us? His love will cause you to live in holiness. Hallelujah. Amen. Yung taga-AU, hindi nila naiintindihan yan. Pero yung mga taga-Holy, naiintindihan nila yan. Okay, live in holiness. No? Of course, yung iba sinasabi nila, hindi pwedeng mangyari yan na maging banal ang isang tao. Tao lang eh. Yes, tao lang. Pero we need the empowerment of God para maranasan po natin yung kanyang kabanalan. Hallelujah. Sinabi ng Panginoon kay Peter, 1 Peter, sabi ni Peter, sabi ng Panginoon kay Peter, be holy for I am holy. Sinabi ng Panginoon, so may power ang Lord para gawin niya sa buhay natin. Sinabi niya eh. Be holy. Okay?
So hindi tayo bibigkasan o hindi tayo pangangakuan ng Panginoon na tayo basta-basta na lamang lalagpak o babagsak. Meaning, as we entrust our life to God, si Lord gagawin niya na magiging pino ang buhay natin. Magiging kaaya-aya ang buhay natin. Tutulungan tayo ng Panginoon. Amen. No, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Siya mismo ang magtuturo sa atin. Yes, with our own effort, babagsak tayo. But with the power of God, the strength of God, ma-overcome natin yan. Psalms 32 verse 8. Tingnan niyo po. Sinong I? Si Lord. I will instruct you and teach you in the way you should go to overcome evil and to live a holy life. Okay? Tuturuan tayo ng Panginoon. I-instruct tayo, ibig sabihin, tawag nito, i-aaral yan, bibigyan ka ng lecture, tapos tuturuan ka pa niya. Ibig sabihin, kapag naglalakad ka na, gagard ka ng Panginoon. Okay? The way you should go, and I will counsel you with my loving eye on you. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagpapatuloy na naglilingkod sa ating Panginoon, yung mata ng Panginoon nasa atin. At kapag bumagsak man tayo, kakaunselan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Hindi nagkakaunsel ang Panginoon, kasalanan mo kasi eh. No? Hindi katulad ng mga magulang natin. Kapag bumagsak tayo, kapag bumalik ka sa kanila, umiiyak kasi iniwanan ka ng boyfriend mo. Tapos maririnig mo sa mga sabi ko na kaya eh. Aliwayan. Naangkas siya sa buntok. Hallelujah! Hindi po ganyan si Lord, no? He will counsel you with my loving eye on you, said the Lord. With loving eye. Hallelujah! Kayo po ba'y tuwang-tuwa na yung anak nyo umiiyak, lumalapit sa iyo, tapos papaluin mo pa siya? Kayo na tuwang-tuwa yan, no? Talagang discouraged niya, umiiyak, no? He wants comfort, pero ang pinang-comfort mo, palo. Kung kayo ayaw nyo yan, how much more God? Hallelujah. Amen. Kaya nga kapag ini-ignore natin yung instruction ng Panginoon, mag-isip-isip po tayo. No? Kasi nga, ang gusto ng Panginoon, maging banal. Ibig sabihin, umaayon tayo, pleasing tayo sa harapan ng Panginoon. Amen. Ito lang po tanong, mga ilang taon pa tayo maglilingkod kay Lord? Ikukumpara yan sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa atin ng Panginoon sa patuloy natin paglilingkod sa Kanya. Hallelujah. Wala man tayong, we have nothing to lose. Wala tayong, lahat, kakabig eh. Eternity pong pinag-uusapan. Hindi po years. Hallelujah. We have only 52 weeks o Sunday a year. Yung iba pumapalya pa. May online naman daw. Pagdating ng online, wala namang focus. Okay lang kasi dito wala din namang focus eh. Hallelujah. Pero mag-focus ka na, kapatid, sa ating Panginoon. Dahil malapit na siyang dumating. Amen. No, ibig sabihin, kapag tayo ay ginagabayan ng Panginoon, tinuturuan tayo ng Panginoon, at pag titingnan kung paano tayo lumalakad ayon sa Kanyang kabanalan, kakaunselan pa tayo ng Panginoon. Ia-advise pa tayo ng Panginoon. Lovingly. Hallelujah. With love. Ezekiel 36 said, "And I will give you a new heart." Pag sinabing new heart, ito yung capable to submit sa ating Panginoon. Kasi dati hindi mo tayo nagsasubmit kay Lord eh. Without the word of God na narinig natin. Kasi sabi ng Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the word of God. So, nung hindi pa natin naririnig ang salita ng Diyos, wala tayong faith. Okay? Ayaw nga nating maglingkod kay Lord. You still remember dati, nung nandun pa tayo sa kabila, kapag humingi tayo kay Lord, puro sa atin lang. No? The Lord wants relationship. Pero ikaw lang nagsasalita. Sarili mo lang alam mo. Hindi mo mang inaalala yung salita ng Panginoon na meron siyang instructions sa atin. Pero nung nakarinig tayo ng salita ng Diyos, nagsimula na tayong mag-search ng katotohanan. Nagsimula na tayong maglingkod. Nagsimula na tayo ay kumilos according sa nais ng Diyos sa buhay natin. Ba't ganyan? Tingin niyo sa akin, parang ako lang to Sabi ko na, ako lang makasalanan dito. Sa akin lang to talaga eh. O doon ang pinag-aaralan ko, totoo nga, no, Lord.
You place a new heart within me. You change it, a new heart, capable to feel your word. Na meron na tayong kapasidad to listen, to hear ang ating ang emosyon o damdamin ng ating Panginoon. And I will put a new heart in you, no? And I will new spirit in you, no? Ibig sabihin kapag new heart na, yung new heart na to capable na para tanggapin ng Santong Espiritu. Hallelujah. And I will take out a stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. No, dati, matigas ang pusong yan. Pwede nga iba to bubukol. No, matigas ang puso, pero nung nakakarinig tayo ng salita ng Diyos as we come in this place every Sunday, lumalambot ang puso. Nagiging mabait. Hallelujah. Nakakasunod na kay Lord. Nawala ng pagkakataon na hindi mo dinidesire na pumasok sa church ng Panginoon. Na hindi na nawawala yung schedule mo sa ating Panginoon every day. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. Kaya nga, meron tayong pagsunod at natututo tayong magpagsunod. Hindi lang because we have the knowledge, but because we have the Spirit of God who is teaching us. Hindi natin kakayanin yan without the Spirit of God, without the empowerment of God. Amen. Hebrews 10:15. The Holy Spirit also testify about this, to us about this. First it says, this is the covenant I will make with them after that time, says the Lord. I will put my laws in their hearts and I will write them on their minds. Yung kanina, Ezekiel in the Old Testament, inulit po sa Hebrews. I will put my laws in their hearts. Alam nyo, the reason kung bakit every time we come in this church, we long to hear truth from God. We want to have something new to listen, something new na maranasan na malaman natin patungkol kay Lord because the law of God, the Word of God has been written in our hearts. Hallelujah. Kaya nga po, meron na tayong desire, nagkakaroon na tayong desire to know God more dahil hindi lang po binilagay sa puso natin and I will write them on their minds. Kaya nagpapatuloy po yan. Dahil po nagsimula ng kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Hallelujah. And Titus 2:11 said, for the grace of God has appeared that appears salvation to all people. Hallelujah. The grace of God. Ibig sabihin, si Lord, pinakita niya kung ano yung grace. What is the meaning of grace? Try to imagine, we are just created beings. But Christ died for us. Just to have this good relationship. Kasi hindi natin kakayanin. With our own strength, hindi natin kayang lumapit kay Lord. Kaya siya yung lumapit. This is God's grace. Kaya nga, the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Kaya nga, kasalanan mo na kapatid, kung hindi ka maglilingkod kay Lord, kung hindi mo pa rin tatanggapin si Lord as your Lord and Savior, pinakita na ng Panginoon. Kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Hallelujah. So, paano nag-ooperate yung grace ng ating Panginoon? First, hindi tayo Hudyo. Hallelujah. We don't need to go sa Jerusalem to worship. We can worship in this place. And even in your room, sa kwarto lang nyo, sa closet nyo, we can pray. At pangako ng Panginoon, na He will be with us, He will listen to us. And that is God's grace. Amen. Hindi tayo expert sa law. Pero tingnan yung grace ng Panginoon. Kahit sa mga unwanted o yung mga rejected. Alam niyo yung kwento ng Pharisees and the tax collector praying in the temple? Na-discuss na rin natin ito. Yung Pharisee, sinambit lahat ng kanyang resume. Hindi ako katulad na sinner na to. I tithe every day, everything. Pero sino kinalugdan ng Panginoon? Yung unwanted. Yung rejected. Yung outcast. Yung tax collector. Kasi meron siyang puso na nais makuha yung damdamin ni Lord. Meron siyang puso na humingi ng tawad sa kanyang kalokohang ginawa. Sa kanyang mga pangungulimbat na ginawa.
Kaya nga din ngayon siya makatingin sa langit eh. But that tax collector knew na ang kausap niya ang ating Panginoon. Pero yung Pharisee, hindi niya kinonsider ng kausap niya ang Lord. Ang kinonsider niya, kausap niya, sarili niya. Hallelujah. And that is God's grace. Kahit ano pa yung ginawa mo kasalanan, kapag lumapit ka kay Lord, tatanggapin ka ni Lord. And He will teach you as well kung paano iwanan, to hate evil. He will teach us. Amen. Kaya nga sabi ng verse 12, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passion and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Okay? To say no sa ungodliness and worldly passion. And to say yes to live controlled, upright, and godly lives in this present age. No, kung sinasabi mo, that was 2,000 years ago nung sinulat ito. Mas grabe ngayon nga eh. Kaya nga we need the grace of God. Mas grabe ngayon. Noon, wala namang cellphone. Hallelujah. Walang mga high-tech na sasakyan. Walang television. Walang masyadong distractions. But we need the grace of God. Kaya nga we need to come to know Him, to have a good relationship, para po malampasan natin, ma-overcome natin sila in this present age. Ganon ka-advance na Lord. Ibig sabihin, sinulat noon, pero effective pa rin even today. Mas kailangan natin siya ngayon. At kailangan siya natin ngayon. Amen? Kaya nga this grace, kung alam mo may grace ang Panginoon, it will teach us to say no to all evil. To all ungodliness. Yung grace ng Panginoon. Ibig sabihin yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya upon receiving the Holy Spirit, we receive His love and grace. Alam natin yan, natatanggap natin yan, at naranasan natin yan. Hallelujah. Sabi ng John 14:26, but the advocate, the Holy Spirit, ibig sabihin ng advocate, counselor, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. It's the Holy Spirit. Alam niyo yung John 14, Last Supper yan. Binibigay niya sa mga apostles ng Panginoon. And even today, binibigay sa atin ngayon, na sinasabi sa atin ngayon, to live a holy life, God will teach you all things. Pag sinabing all things, yung godly living. Okay, na kailangan natin. And we remind you everything I have said to you. As we listen to God's Word, as we are reading God's Word, ipapaalala sa atin ng Panginoon yung katotohanan kung bakit tayo kailangan sumunod sa ating Panginoon, kung bakit tayo kailangan maglagak ng oras sa ating Panginoon, at kung bakit kailangan natin gawing priority ng ating Panginoon sa buhay natin. He will remind us. Alam niyo yung life verse? Life verse is good, pero huwag kayong magdwell lang sa isang life verse. Pero yung life verse mo, kapatid, papaalala yan ng Panginoon when you are discouraged, when you need help, when you have nothing to cling except the Lord. Papaalala niya yung word na inimplant ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. And the Holy Spirit will teach us all things that are pleasing to God, of course. Kaya nga to live a holy life. So paano natin malalaman to have His love? His love will cause you to obey His word. Hallelujah. Alam niyo, the more na nagiging obedient ka sa ating Panginoon, or the more na you know the love of God, the more you become obedient. We can obey God without loving. You can obey God without loving God. Kasi pwede mo ipakita sa tao yan eh. But for sure, without loving God, or if you love God, imposible you will not obey. Dito, pwede mo pakita na very obedient ka sa ating Panginoon, sa tao. Pero God knows your heart. But when you love God, imposible hindi ka susunod. Amen. Amen. Pero sabi mo nga sa asawa mo, di ba? Uwi ka ng 7. Anong oras ka umuwi? Sa una, okay pa yan. Uwi ka ng 8 o'clock. Sabi ng misis mo, 7! 8. Sunod, 7! 8 ulit. Tapos, sunod, 7! 9. No? Parang nung umuwi akong gano'n, sabi niya, uwi ka ng maaga. Umuwi po ako, medyo gabi na. Pagkatok ko sa bahay namin, siyempre, alam mo na, no? Yung pagbukas, medyo... Sabi ko sa misis ko, ba't ngayon lang ako?
Di ba sabi ko, 7? Bakit ngayon lang ako dumating? Hallelujah. Kakatuwa, no? Nangyayari yan. Hallelujah. Kasi, sa amin po mga pastor, on call eh. Minsan sasabihin, uwi ka na maaga, sabay tayong mag-dinner, kaso may magpapa-counsel. So, te-text yung misis ko, malilate ako ng konti. Hallelujah. Buti na lang, may loving wife ako. Hallelujah. Tingnan niyo po kung gaano kalabing si Lord para sumunod tayo sa kanyang nais. Now, John 14 said, if you love me, this love is not this kind of love na alam lang natin. This love is based from the Word of God. If you love me, keep my commands. Okay, so ito yung basic na pagpapakita natin how much we love God. Sumusunod tayo sa nais ng Panginoon. Amen. Doon mo makikita yung isang tao may pag-ibig sa Diyos. Sumusunod siya. Amen. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Okay? Ito yung kagandahan. Yung advocate, yung counselor natin will be with us, no? Forever. Okay? The Spirit of truth. Okay, the Holy Spirit. The world cannot accept Him because it either see Him or know Him. No, hindi ang kausap niya mga believers. Actually, Last Supper yan, mga apostles ng ating Panginoon. Yung mga believers, nung nais na sumunod sa ating Panginoon. But you know Him because He lives with you and will be in you. No, sabi nga ni Pastor Manny kagabi, will be in you, this is future. Kasi nga ang kausap niya, mga apostles, bago siya ipako sa krus. Pero nangyari na yan. In Acts 2, nangyari na po yan. Dumating na po yung promise, the Spirit of truth, that is right now within us. Nangyari na yan. Okay? Hindi po yan future. Lahat na tumanggap sa ating Panginoon, meron na po niyan. Amen. So, the Spirit of truth. Okay? And in verse 21, lundag po tayo ng 21. Whoever has my commands and keep them is the one who loves me. Alam niyo po, very consistent po ang Panginoon sa loves me. Okay? Sa John 14. No, very consistent po yan. Marami kang malalaman, loves me, who loves me. The one who loves me, ulit-ulit na naman, will be loved by my Father. Okay? And I too will love them. Okay? And show myself to them. Okay? Ibig sabihin, hindi lang po isang witness lang. Kasama ang ating ang Diyos, no? Kasama ng ating Panginoon ang kanyang Ama to love us. Ibig sabihin, genuine. Sa Kapampangan, genuine. Okay? Genuine yan, no? Totoo yan, no? Kasi sinasabi na ng Panginoon. Okay? So, ulit-ulit po yan. No? Inulit-ulit. Actually, yung verse 21, inulit lang po yung verse 15. Okay? Jesus replied, anyone who loves me, asan na? O yan. Anyone who loves me will obey my teaching. No? Clear po yan. No, kapag alam mong mahal mo ang Panginoon, imposibleng hindi ka susunod sa turo ng Panginoon. Okay. My Father will love them and will come to them and make our home with them. Anyone who does not love me will not obey my teaching. Yes, paano ko mag-expect sa mga tao hindi nagmamahal sa ating Panginoon na susunod sa Kanya? Hallelujah. Subukan mo yung misis ng kapitbahay mo, sabihin mo sa kanya, luto mo ko ng tinola. Ewan ko lang kung pagluluto ka niya. Hallelujah! So, wag kang mag-expect sa mga, although si Lord hindi nag-expect sa mga hindi umiibig sa Kanya na susunod sa Kanyang utos. Nag-expect si Lord sa mga umibig sa Kanya na susunod sa utos niya. Tama? Okay, the whole John 14, kung babasahin po natin yan, lahat ng pagsunod natin kay Lord, base yan sa pag-ibig natin sa Diyos. So kung ganun mo lang kaibig ang ating Panginoon, ganun karang susunod. Gusto niyo sakatin na ito kung gano'n kakapal? So kung ganito kalawak, ang pagmamahal mo kay Lord, ganito rin kalawak, sinusundan at susundin na salita ng Panginoon. Hallelujah. No, anyone, in verse, okay. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. No? Ibig sabihin, kino-confirm ng ating Panginoon. Then in verse 25, all this I have spoken while still with you.
But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said. Kausap niya mga apostles. During the time ito, the next day, papako ng ating Panginoon. Posible mga tinuro ko, sabi ng Panginoon, makakalimutan niyo. But do not worry. Merong advocate. The meaning of advocate is the same kind. Aalis si Lord, medyo nangamba sila. Pero pinangakuan sila ng Panginoon na meron akong kapalit. Merong advocate, may Holy Spirit of the same kind. Na ituturo lahat na kailangan nyo. Let's try to imagine, no? Nakinig ka lang ng sermon 10 years ago. Dumaan ka sa pagsubok. Bigla mong naalala yung word. Na nais ng Panginoon na i-encourage ka through that word 10 years ago. Meaning, the Spirit that lives in you or in us, pinapaalala niya yung word na narinig mo mula sa ating Panginoon. Amen? Amen? No, kaya nga, will teach you all things. Kasi gusto ng Panginoon, hindi ka lang, it's not just to hate evil. Hindi lang yung mamuhay ka ng may kabanalan. Gusto ng Panginoon, sumusunod ka sa Kanya. Dahil kapag sumusunod ka, madali to hate evil and to have a godly life. Kapag sumusunod ka sa ating Panginoon. Amen? In 1 John said, we know that we have come to know Him if we keep His commands. Alam natin yan. Very simple, very basic. No? Na kapag alam natin ang Panginoon at kilala natin siya, meaning if we have this intimate relationship, alam natin that we have this fellowship with God. Alam natin we have a good relationship. Whoever says, I know Him, but does not do but He commands. Ulit. Erase. Whoever says, I know Him, but does not do what He commands, is a liar. And the truth is not in that person. Verse 5. But if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. Kapag tayo'y punong-puno ng pag-ibig sa ating Panginoon, sumusunod po talaga tayo sa ating Panginoon. This is how we know we are in Him. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Kung alam natin, at kung mahal natin ang Panginoon, tularan natin ang ating Panginoon. Obey. Si Lord, during the time na ipapako na siya sa krus, at the night in Gethsemane, alam niya kung anong klaseng kamatayan ang mararanasan niya the next day. Pero hindi siya umayaw. Ang sabi niya sa ating Ama, sa Diyos Ama, not my will, but your will be done. Alam niyo, as we live godly, as we hate evil and obey God, this is the same prayer. Not our will, but the Lord's will be done. Hallelujah. True love for God is proven in our obedience. Amen? Eto, why do we worship God? Why do we serve God? Why we want to involve in the ministry of God? Bakit ka nandito sa umagang ito? Sana ang sagot natin, because we love God. Or I love God. And I love God. Hallelujah. Amen? Because God empowers us to overcome fear. Kaya nga, this love will cause you to hate evil, to live in holiness, and obey His word. Romans 13:10, love does not harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Sinasabi ng Romans, this love is the fulfillment of the law. Because if we love God, we will obey Him. If we love God, hindi tayo magdi-disobey. It's the fulfillment of the law. Amen. We can overcome sin because of the power of God.
Oh, it's the power of God's love in us. We can overcome sin. Kaya nga we can overcome the power of sin kapag we truly understand how much God loves us. Kaya nga, patuloy tayong magbasa ng salita ng Panginoon to understand more. Patuloy natin kausapin si Lord para impress niya yung meaning ng binasa mo na salita niya. And every day, ask God kung anong gagawin mo. Because His leading, His guidance is with us. Kapag inuna natin si Lord at nagpasakop tayo sa Kanya, we can overcome the power of sin because of God's love in us. Amen? Kaya nga po, love is the fulfillment of the law. Dahil hindi tayo magdi-disobey sa law if we love God. Amen? Hindi ka rin mag-iisip ng masama sa kapitbahay mo if you love God. Ang iisipin mo, yung pag-ibig ng Diyos, sana maranasan din ng kapitbahay ko. You will not think harm, no, you will not cause harm sa kapitbahay mo o sa kasama mo sa trabaho, sa kasama sa school, sa nakakasalubong mo, kung ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na nasa iyo. Because ang nanaisin mo, maranasan din ng taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Gaya ng paano mo naranasan ng pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Shall we all stand?